Pangsanlibutang ulat. God's Online Call, November 8, Chile, Samuel. Hindi maintindihan ni Samuel kung bakit siya bumabagsak sa mga klase niya sa unibersidad sa Chile. Lagi naman siyang mahusay nung high school. Pero sa unang semester niya sa college, bumagsak siya sa algebra, calculus, physics at chemistry. Mga subject na kailangan niyang ipasa para maging electrical engineer. Sa ikalawang semester, ganun pa rin. Habang naghahanda siya para sa final exams, bigla siyang nakatanggap ng kakaibang mensahe online. Isang kamag-anak ang nag-comment sa isang social media post. Samuel, study theology. Ang post na iyon ay isang pagbati sa mga Adventist pastors para sa Pastors Appreciation Month. Medyo nagulat si Samuel. Diretso agad ang mensahe, walang hi o kumusta ka. Sumagot siya, hello, kumusta ka? At ang kamag-anak ay sinumugot lang, I'm fine, study theology. Hindi ito ang unang beses na may nagsabi sa kanya na magpastor siya eh. Kaya sumagot siya tulad ng dati. Hindi ko kailangang mag-aral ng theology para makadalaw sa mga church members at makapangaral. Pero kung tatawagin ako ng Panginoon, handa ako. Sabi ng kamag-anak, mag-pray ka. At pumayag si Samuel. Nagdasal siya. Habang papunta siya para sa final exams, tumingin siya sa langit at nagdasal. Lord, kayo po ba ito? Kayo po ba talaga ang tumatawag sa akin? Kung oo, ayaw ko po kitang tanggihan. Pero paki-confirm po, kasi ayokong isipin lang ito sa sarili ko. Ayokong maging plan B lang ito dahil hindi humana ang plan A. Alam ni Samuel na kung lilipat siya ng kurso, malaking sakripisyo iyon. Iiwan niya ang career sa engineering, lilipat sa Chile Adventist University, at baka madismaya ang kanyang mga magulang. Pero naalala niya si Abraham na sumunod sa Diyos kahit hindi alam kung saan siya dadalhin. Naalala rin niya ang mga disipulo ni Jesus na agad sumunod at ang mga taong tumanggi kay Jesus dahil gusto pang ayusin ang mga bagay bago sumunod. Ayaw ni Samuel maging gaya nila. Patuloy siyang nagdadasal. Sa ikatlong linggo ng kanyang pananalangin, nagkaroon siya ng malinaw na sagot. Naalala niya na nung siya ay bininyagan, pumili siya ng Bible text at ang pinili niya ay hindi karaniwang ginagamit sa mga binyagan sa Chile. Pinili niya ang Matthew 28:19-20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Habang iniisip niya ito, na-realize ni Samuel na parang kumpirmasyon nito. Tinatawag talaga siya ng Diyos para maging pastor. Naalala rin niya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Tulad ng Samuel sa Biblia, ang mga magulang niya noon ay hindi magkaanak. Bago ikasal ang ina niya, nagkaroon ng testicular cancer ang kanyang ama at muntik nang mamatay. Inoperahan siya at sinabihan ng doktor na hindi na siya magkakaanak. Pero may ibang plano ang Diyos. Pagkatapos ng kasal, nagdasal ang mag-asawa para sa anak at ipinanganak si Samuel. Pinangalanan nila siyang Samuel na ang ibig sabihin ay hiniling sa Diyos. Ipinangako rin nilang iaalay siya sa paglilingkod sa Diyos. Nang naalala niya ang lahat ng iyon, nagdasal si Samuel. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong tawag. Tulungan niyo po akong kausapin ng mga magulang ko. Ang ina niya ay agad natuwa. Alam ko naman hindi talaga para sa iyo ang engineering, sabi nito. Pero ang kanyang ama ay nahirapan tanggapin. Pangahap nitong magkaroon ng anak na engineer at marami ng ginastos para sa pag-aaral ni Samuel. Bukod dito, may makabatang kapatid na babae si Samuel na nag-aaral na rin sa Chile Adventist University. Kaya wala nang matitirong anak sa bahay. Sa kaulihan, tinanggap din ng kanyang ama na tinatawag ng Diyos si Samuel para mag-aral ng theology. Iniwan ni Samuel ang dating unibersidad ng walang utang at natanggap siya sa Chile Adventist University ng 1 linggo bago magsimula ang klase. Labis ang tuwa ng kamag-anak na unang nag-encourage sa kanya. Ngayon, 21 years old na si Samuel at nag-aaral upang maging pastor sa Chile Adventist University. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa tawag na ibinigay niya sa akin. Handa akong sumunod saan man niya ako dalhin.
Ang 13th Sabbath offering ngayong quarter ay mapupunta sa Chile Adventist University sa Chilian, Chile. Ang pondo ay gagamitin para mapalawak ang mga dormitories para sa 50 pang estudyante. Karamihan sa kanila ay mga Adventist theology at education students na galing sa malalayong lugar. Isa si Samuel sa mga nakatira sa dormitoryong iyon. Maraming salamat po sa inyong masaganang handog.